Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn mula July hanggang December 2024? Capricorn tayo, no? Well, kasi ang dating may ayaw makipag-communicate dito sa dalawang to, oh. Iniisip ko bakit. Anyari. Ayaw ang tawag dito? Ayaw ng commitment siguro. Kaya ayan, nag-away. Ito kasi offering of something stable. So, inisip ko, commitment. Ito, nag-away nga, oh. So, ganun ang dating. Either nangyayari na to, mangyayari pa lang. Sabihin natin, case-to-case basis, eh. Halimbawa, may iba sa inyo, gusto na magpakasal. Ayaw naman ng isa. So, para bang nagre-reklamo yung isa na ang tagal na nila, ba't di pa ikasal? So, yung unang senaryo. Yung pangalawa, pwede rin namang nasa situationship, third party situation, friends with benefits, na para bang yung isa sa kanila, kasi dalawa sila malamang, ay tatlo pala kung third party situation. Para bang yung isa, sabi niya dun sa isa, sa karelasyon niya, siya na lang ang piliin. Kung third party. Ayaw naman ng isa. O walang binibigay na sagot. Di pa hiwalayan yung yung third party niya. O pwede rin naman ganito. Magkarelasyon sila pero may kabit nga. Aware yung rig. Na parang pinoforce niya yung partner niya na iwan na yung kabit. So, regardless kung anong sitwasyon, kung siya yung kabit o original, na parang yung desire niya hindi mabigay ng partner. Kaya, ayun, nag-away. Ngayon, kung friends with benefits situationship, kasi yan yung walang commitment, di ba? Sabi nung isa dun sa karelasyon niya, i-level up na yung connection nila, na maging sila na talaga. Ayaw na ng connection na walang commitment. Yung parang gusto na nung isa ng possessiveness, na parang gusto niya na i-broadcast sa iba yung relasyon nila, na kanya tong partner niya, hindi pwedeng angkinin ng iba, kanya lang. Yung ganun. Ngayon, ayaw nga nung isa. Dahil ayaw niya ng seryosong relasyon. Gusto lang laro-laro lang. So again, either nangyayari na to, mangyayari pa lang, pero yan ang possible problem dito. At kung nag-away nga, para bang wala akong makitang initiation sa kanilang dalawa na gumawa ng action para makipag-communicate. Ganyan ang dating dito, Ngayon, case-to-case basis, di ba? Kung third party, sino yung possible partner dito? Leo, Libra. Ngayon, kung situationship o friends with benefits, yung connection, sino naman yung partner dito? Libra ulit. Umulit yung Libra.
Pero Capricorn tayo, di ba? At yung partner, na friends with benefits, situationship, o mag-ex na, yun nga, ay pa maging sila ulit. So, papalo yun dun sa situationship. Libra, Mercury, ano ba to? Virgo, Gemini. Ngayon, kung di applicable sa inyo yung reading, sabihin natin sa kakilala nyo. Ito yung possible zodiac sign ng kakilala nyo. Virgo, Libra. Ano ba to? Umuulit yung Libra. Wait lang. Ito pala yung dito, oh. Libra ulit. Ang dami Libra. Ito, muulit din yung Virgo. Sa bagay, ino naman natin eh. Dinaisek natin, di ba? Kung sino yung tatamaan. Ito, kakilala naman to eh. Libra, Virgo. Ngayon, kuha tayo ibang deck. May ibang energy. Para naman makarelate yung iba. Di ba? Kung hindi ganito yung sitwasyon nila. Oh, photo na. Sana naman maganda yung susunod. Ay, maganda. Eto fortune to. Eto bahay. So, sa madaling salita, may pera. Magsisave ng maraming pera. Di magkakapera. Di ba? Yung iba sa inyo. Sa bagay, paparating na yung 13th month pay, yung bonus. Di ba marami talagang pera pag patapos ng taon. Ngayon, kung wala kayong trabaho, baka bigyan kayo ng anak ninyo, kung may anak man, na nagtatrabaho na, ng blessing, di ba? Ambunan kayo ng 13th month pay niya, o bonus. Pwede rin gano'n. O, asawa nyo, magbigay ng gano'n, 13th month pay, bonus. Pero again, prosperity sa loob ng bahay. So, inisip ko, tawag dito, makakapag-save ng money, o makakapagpagawa ng bahay, o makakapag-produce ng, tawag dito, may pera, pambili ng mga gamit sa loob ng bahay, decoration. Ayun lang naisip ko eh. May ano tayo dito, blessing. Bahay. Sabihin naman natin, work from home yung iba. So, maraming kita. Ganun dating, maraming sales. Pero ang tingin ko dito, yung iba sa inyo. Kasi, normal naman na, di ba? May may blessing talaga paparating dahil sa Pasko, 13th month pay, bonus. Pero tingin ko, mas malaki yung makukuha nyo ngayon kaysa dun sa isang taon. May progress o may improvement. O mas marami kayong matatanggap na gift. Pwede rin ganun. Compared last year. Maraming pagkain. Mas masagana yung Pasko at bagong taon. Ngayon 2024 compared dun sa nung isang taon, 2023. Kasi nga, may blessing tayo dito. Fortuna. So, ano pa ba maisip natin dyan? Pero don't worry kasi positive cards to. Itong dalawang cards. So, sabihin natin naghiwalay sila. At yun ang gustong gift o blessing ng iba sa inyo. Who knows? Baka nga magkabati pa. Naghiwalay. Nagkaroon ng iba. Baka maayos pa yan. So, kung ididikit natin yung tarot dito sa Sibila. Ay, Sibila ba ito? Oo. Yun nga. Posible pa pala na magkaayos pa
kahit na nag-away. Pero regardless kung anong pinagawa ng iba sa inyo, nag-break o ano, kung maayos pa yan. Kasi may kasa tayo doon. Yung kasa kasi, ano yan, nire-represent niya yung parang safety, comfort, protection, ganyan, pamilya, samahan. Ano ba maisip? Yun lang. Maisip eh. Harmony, peace, relaxation, bonding. So, ayan. So, iniisip ko, literal na blessing to. In all form na. In all forms ng prosperity na, ha? Sana nga. O, pwede rin namang sabihin natin single. Para naman yung mga single. Blessing. Kasi tingnan nyo yung babae dito. Yung niya, trumpet ba to? Ayun, nasa siya langit, malamang. Sinower niya dito sa atin. Kasi nasa langit siya. Sinower niya dun sa pababa, di ba? So, depende sa kung ano yung gustong i-manifest ng mga single. Kung saan sila masaya. So, ano ba? Sabihin naman natin ayaw nila ng love life, pero may gusto silang friend na makaayos, ano yung tawag doon? Friend na magkabati pa sila, pwede rin. Magkabahay. OMG. Blessing bahay. O, depende. Diba? Sabihin natin inheritance to. Pwede. Ba, inaayos ng iba sa inyo yung inheritance nila. Baka maayos na. Baka magkabahay na rin. Ma-relocate. O makabili ng bahay. Makapag-ipon para pambili ng bahay. So, again, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Actually, pwede rin namang career yan. Kasi siya house ay pwede rin company o something stable para siyang foundation. So, new job. Posible. Sabihin natin ma-promote. Posible rin. Ano pa ba? Good health. Pwede rin. Gumaling. Diba? Sabihin natin, yun ang wish. Gumaling sa sakit. Sana nga. Diba? O maibsan kahit pa paano yung mga sakit kung hindi na magamot. O hindi na mabalik sa normal. Na yun nga, maibsan somehow yung pain. O sabihin natin, ang wish ay makapag-relax naman at dahil masyadong toxic sa work. Pwede rin. Bakasyon. Ma-approve ang bakasyon. Pwede rin. O makapag-spend ng holiday. May holidays. Dahil marami pala. Ay, holiday. Oo nga. Diba? Mahal na araw. Ano ba yung mga Yun naalala ko. Mga holiday o holiday. O pag basta may holiday o holiday, makapag-spend ng time sa family, pwede rin mag-grant ang vacation. Possible. 14 minutes na pala to. So, ito na lang. Last na to. Ito, oracle deck natin. Treasure. O treasure chest. Wow. Unforeseen windfall of new abundance comes to you now. Yan din yung Sibila, diba? Yung blessing abundance. O, fortuna, fortune. Wow. Sealed na talaga yan. Para sa mga Capricorn. Na may paparating daw na hindi nyo makitang blessing. So, malamang, yun na nga yung sinabi ko, in all forms na, diba? Ng prosperity. Yung new love life, new career, money, diba?
makapag-save ng money, makabili ng bahay, ayos yung inheritance. So again, case to case basis kung anong gusto nyo i-manifest. Pero ang dating dito, asahan natin ang windfall of new abundance. Para siyang double emphasis dun sa sinabi ko kanina, yung sa Sibila, tapos dito sa Oracle, na meron talagang fortune. Tawag dito, good fortune o abundance in general napaparating. So again, pwedeng new love life, magkabalikan sila ng ex. Depende sa kung anong gusto nyong i-manifest. Anyway, this is hanggang dito na lang. Goodbye po na.